Siyempre, dahil yan po yung gusto nila, mga boss chief amo sir, na mapansin sila, meron agad resback ang SMNI. Interview ng SMNI dito kay Kalbo. Oh, sabi ni Chris Rose, naka-like na ako kanina pa, nakalimutan ko lang kung pang ilan. Kanina pa naman kitang sina-shoutout diyan, ikaw nga unang-una ko shoutout, 'Di ba? Pakinggan natin yung sinasabi ni Kalbo. Eto na po, mga kababayan. Kayo daw po ay isang professional liar. Saglit lang. Bakit naman ganito? Team MR, Jordan, Rose, Jack. Ano ba tong klaseng pag-i-edit ninyo? Inedit nyo, tapos ulo lang ang nasa kita? Parang bolang kristal ito no? Pag sa Senado, makikita nyo, tingnan nyo yung itsura nito. Pawisan po lagi. Lalo na nung kay Jinggoy, mga kababayan. Yung kay Jinggoy, alam ko unang nagtanong si Bato, pero sumingit agad si Jinggoy. Si Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan. Ipapakilala ko sa iyo kung sino ka. Yung ulo ni Morales, nag-init agad Sabi ko, papawisan agad ng malagkit ito. No? Talagang yung first 2 minutes niya, mga kababayan, ang taas agad ng boses. expect natin yan sa kalagitnaan professional liar ka daw. Oy, sinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng... i-comment nyo na lang dyan, mga kababayan. May mabubwisit na naman sa ating DDS. Napaka mo naman. Sa harap ka ng camera umiinom ng kape. Yung isang beses may nagkomento sa atin. Yan lang ang trabaho mo? Mag-comment at uminom ng kape? Sabi ko sa akin. Aba, at least, may naghihintay sa komento ko tungkol sa politika. Di ba po, mga bossing? At yun naman po ipagpapasalamat ko sa inyo. Lalong-lalo na kay Wetsky, new subscriber here, sir. Salamat po. Ganda ng ito ni sir. Ulitin ko, Ang sinungaling ay kapatid ng... Sagot nila, ba't kapatid ni Bato? Magnanakaw. Yan. Tuloy na natin, Puro ulo Ay, Team MR, magagalit sa atin niya si Maharlika. Magagalit ang mga DDS. Ito, nila to. Halos ginodiyos nila to, mga kababayan. Ginodiyos nila tong tao na to, mga bossing. Kasi yan pong mga yan, kapag kami narinig silang, oops, panibagong laban kay BBM to. Dahil nauubusan na po Kinakagat po nila yan. Ang gagawin nila, lulunukin na po nila yan. Okay na to. Gagawan ko na ng storya to. Babalik din ko na ito. Ganyan sila, mga bossing. Kasi kapag hindi naman sila pwedeng maging pro-government, mga bossing. Dahil sa haba-haba ng kanilang mga pagbablog, talagang puro banat na banat na sa Pangulo ang kanilang ginagawa. Kaya po sabi ni Delio, pasukuin. Pang 257 ang like ko. Ayan, salamat po, sir. Sa hinaba-haba ng kanilang pagbablog, mga kababayan, lahat yung kontra Pangulo. Di ba? So dahil nauubusan na sila, lulunukin ko itong si Morales. Lulunukin ko si Morales kasi nandyan na si Ma'am Jocelyn Herrera. Nandyan na po. Shout out sa iyo, ate. Nandyan din si Dance Raps na pang 234 ang kanyang like. Play na nga natin to si Kalbo at may gagawin pa ako pagkatapos nito. Sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar. Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Sa Pangulo pa po talaga naawa itong mga to. Bakit naging Bakit naging mga wordings nila yung mga nakakaawa ka? Lagi ako nasasabihan ng ganun, mga kababayan. Nakakawawa tong tao na to, si Mark Ramos.
Kasi ganito, nakikinig sa kung kani-kanino sa ano, nakakaawa daw po ako kasi naniniwala daw ako sa gobyerno. Tsaka laging sinasabi, "Nakakaawa ka naman." Sinasagot ko, ba't maawa kayo sa akin? Kahit papaano may maliit tayong pinagkakakitaan, kahit maliit ang kita. Oh, kahit papaano may nakikinig sa ating mga viewers. Oh, kapagka yung kagaya nito, yung ganyang live mga kababayan, mamayang gabi po yan, umaabot ng 50,000 views na po yan. Kasi yung iba po, mga bossing, eh, hindi umaabot sa live natin at sa replay sila nanonood. Tapos ganito itsura ko, kaaawaan ninyo. Ano? At paano nakakaawa tayo nun, ano? O eto, si Morales, nakakaawa ang Pangulo. 'Di ba? Nakakaawa ang Pangulo kasi daw po ano? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at Tingin ko nung inakusahan niya, inaanalisa ko yung buong ano, yung buong mga ano. Tingin ko meron yan, pag hinanap lang natin meron yan eh, mga bossing. Meron yan, lalo na sa live ni Maharlika. Madalas siya doon, mga kababayan. Huwag mag-alala, hindi ka kakasuhan ng Pangulo, hindi pumapatol yun sa ganyan, ano? Hindi kayo papatulan nun. Oh. Ginigiit nila, kasuhan nyo kami, kasuhan nyo kami. Si Maharlika, santambak na yung kaso, 3 na yung kaso, and marami pang paparating. May isang vlogger nga, sabi, pag umuwi dito, kakasuhan ko. Hindi ko na i-reveal kung sino yun, ano? Galing po sa informant natin yun. Hindi ko sasabihin kung babae at lalaki. Tuloy. ito yung nireveal ng confidential informant at i-reduce ko nga dun sa sworn statement. At alam mo, ito yung ano no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Naghihinala siya, no? Ito yung tinatawag na napapraning, ano? Kanino ko ba narinig yung word na napapraning? Kay Senator Amy Marcos. Yung isang araw na balita, no? O kaninang umaga yata yun na balita. Ba, sakto yung pagkaka-post natin nung ano, nung video. Sakto yung pagkaka-post natin ng video, no? Salamin na lang ang kulang. Mga kababayan, nakapikit na. Kapagka ito pala, ano, kumbaga, lahat naman tayo pupunta sa darating sa time na ano, darating sa time na kukuhanin tayo ng ano, may kapal. So kapagka gusto kong makita ano itsura nito sa loob, ito pala nakita ko na, kitang-kita na, ano. Nakakaaliw talaga kayong trio nina Mima Alicia at Takeru Miyamoto, pati na rin kay Direk at Mike Cervera. Ay, salamat po, no. Suportahan niyo po lahat yang vlogger na yan. Tuloy. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya pagka Saglit nga, bakit gano'n? sa kanya. Parang mas direct pa mata nito kaysa sa Pangulo, mga bossing, no? Siguro dahil umaga naman kasi kaya direct Mark Ramos. Ikaw naman. Ilibing na yan. Utos yan ni Diggs. Gawain ni Diggs. Yan, sabi ni Ray. Since prosecutor siya, may ipapaoblo sila, they made intrigues. Then they planted evidence. OTAB news about it. Boss niya dati, si Duterte, Hoy, Oklab, Sabaw. Nabanggit nga po yun ng ating dating Pangulo, mga kababayan. Tuloy. Kaya pagka ganito yung ano no, yung kilos o pananalita ng ating Pangulo marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Pero mga bossing alam niyo po, gusto pa nilang kumagat diyan eh. Mas gusto pa nila madami pang sabihin ng Pangulo. Pero hanggang doon na lang po 'yun. No, dahil nga gigil na gigil yung mga yan eh. Gigil na gigil yung mga yan sa Pangulo at kay First Lady dahil hindi nga po talagang ano, sumasagot. Huwag kang matakot, Sir Morales. Ako ang bahala sa iyo, sabi ni I Am God Public-Private Partnership.
Hindi takot yan. Mukhang di gagawa ng tama yung tao na yan eh. Sa itsura pa lang, mukhang hindi nagagawa ng tama. At pati sa record, mga kababayan, hindi nga gumagawa ng tama. Base po doon sa kanyang mga kaso, mga bossing. Boss Mark, lagi po ako nanonood sa mga video mo. Pa-shoutout po. Ngayon lang ako nakapag-comment from Leyte, Sherwin Peralta. Para ka daw jukebox. Oy, yun lang. Sintonado. Pahiya dyan si Morales sa sinabi ni PBBM. Nakatulugan. Tignan mo si Cheryl Santa Maria inaantok na sa vlog natin. Sabi ni Angelita, bain ko. 331 likers po ako. Tuloy natin to. Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na atinigin mo. Tignan nyo po mga kababayan, yun talaga eh. Etong sulat na to sa Senado, no? Pinatulan lang ni Bato kasi kaya nga po nakikita ng taong bayan na destabilisasyon itong ginagawa nila pati po yung diyan sa Senado, mga boss chief amo sir, kasi iisa yung huni nila, iisa yung tono nila. Maharlika drug test. Eto drug test. Si Bato, para mapakinggan natin mga kababayan, tuloy-tuloy lang siya, no? Kahit napakalayo naman ng drug test doon sa usapin doon sa Senado. Ito si No Jeff NT. Bayad ka din ba ni James Kumar? Baka yung pabayaran ko eh. Ikaw, yung mga ganitong comment, ito, kagaya niya mga kababayan, di ba kahapon, nag-vlog tayo? At binigyan na natin ng rate itong mga ito. So ito, yung kay No Jeff NT, mga kababayan na comment, siguro pang ano lang to, pang 800 lang po ito. No? Kasi pang 500, kapag ang comment dyan, bangag ka, bayaran ka, tsaka ano pa ba, Talyano Gold, pang 500 po yun, mga kababayan. Itong comment ni No Jeff NT, bayad ka din ba ni James Kumar? May sinabit na pangalan. 800 yan, mga kababayan. Kapag ka medyo pumapalag-palag, yung kanilang komento at sumasabay doon sa mga topic natin, mga boss, ngayon, siguro mga 2K yun. Di ba? Pero yung ganitong mga komento, tingin ko 800 per month lang ito, mga kababayan. Kasi hindi kaya sumabay eh. Di po ba? Pangganyan lang po, pangganyan lang yung yung rate nila. Eh ikaw ba naman magbabayad ka ng taga-comment na lalagpas sa 2,000 kung ganito lang ang comment na kaya? 'Di ba? Sabi ni Lisa Magdato, pang 359 likers ako. Ayan. Tuloy. Siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan. Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Yung confidential informant, Pero siya yung sumisigaw na, bakit ganito? Ganun yan. Tatapusin natin itong Senate hearing nang hindi lang papatawag at papadrug test? Ano kailangan nyo? Only drug test ba? Kasi BP nadaya siya doon eh. Saka walang magagawa pa ang BP Pangulo ang nire-reserve nila yan. Alam nila na gano'n kalakas ang hatak ng Pangulo. Sabi ni Mando. Tuloy. ang may personal knowledge, yun ang nakakita sa kanya. Hindi ako. Kaya wala. Di hearsay mga kababayan. Ano ginagawa sa Senado? Dapat yun ang ipatawag. Kaso, hindi daw matandaan ni Ugok kasi wala naman po. Ang bayad sa kanya ang SMNI. Doon sa nag-comment kanina, nagbabayad ba ang SMNI sa sa mga nagko-comment? Nagbabayad ang SMNI sa nagko-comment. Kaya pala. Napipiko na si Junior, unti-unti nang nakikita ang tunay na kulay, hindi na makatawa. Alam niyo po mga kababayan, tingnan niyo natatawa ako dito sa mga komento ng mga DDS eh. Kahit sino naman pong problemadong Pilipino, mga kababayan, no? Imposibleng hindi mo makitaan yan ng nakangiti, nakatawa, kahit sino po, mga kababayan, kahit napakalalim na
no, ng problema. Tapos sasabihin nito, napipikon na si Junior. Baka napipikon yung ate mo, si Maharlika. Dahil hindi sila pinapansin, hindi kayo pinapansin. O, tapos minsang magsasalita, professional liar lang ang mapapakinggan ninyo. O, pakinggan ulit natin to si Boy Chismoso. ano, no, walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, Wala daw pong dahilan, mga kababayan, para sabihan na nagsisinungaling ang hinayupak na ito. Mami Peng! Tapos na ba yung ano mo? Yung tawag dito? Yung rally? Magandang gabi po din po sa iyo. I-promote mo nga dito kung hindi pa tapos. 'Di ba? Ipaki-promote mo po bago tayo matapos. 631 viewers. Paki-like lang po diyan sa baba yung ano natin, yung live natin. Sabi ni Hermie Mendoza. O yan. Sinong bangag magsalita at kumilos? Aba, pag bangag si PBBM, lahat tayo bangag. Kasi na kay PBBM lang lahat ng katangian na matinong tao at disente. Correct po yan. Eh yung mga nando sa mga mautog, oh. Sa May 17 po, ito ay ano tungkol sa ano no? BP Sara resign sa DepEd, 'di ba? Ito 'yun no sa May 17 po. Saan gaganapin? Liwasang Bonifacio po 'yan, mga kababayan. Ako po kung nandiyan lang ako sa Pilipinas sasama po ako kaso ang dating ko po ulit diyan sa Pilipinas Agosto. Kaya kayo mga DDS, wag niyo ako sasabihan ng umuwi ka ng Pilipinas ganito ganyan. Alamin mo kung ano nangyayari dito. Eh kada 3 buwan yata nandiyan ako sa Pilipinas. Oh, dahil may inaasikaso din na kaming negosyo diyan. Si Maharlika pauwiin niyo ng matuluyan. But tingnan niyo mga kababayan. Parang doon sa second hearing, hindi na nasabi ni ano, hindi na nabanggit ni Bato na bakit hindi pumunta si Maharlika. Kasi yung sinabi niya yun, mga bossing, wala yun, ngaw-ngaw lang yun. No? Kunyari lang yun si Bato. Ipatawag niya si Maharlika. Tingnan niyo, diniin niya ba nung second hearing na ipatawag? Wala! Kunyari lang po yun, kaya nahalata ng taong bayan, sarswela lang ito. Kunyari, galit kay Maharlika pero wala naman. Hindi naman talaga gustong ipatawag. No? May 17, 2024, Liwasang Bonifacio, 3 p.m. Assembly time. 4 p.m. start ng program. Sara resign. At nadagdagan. Eh, dagdag ba yung pasok ICC? Oh. Dahil po, sa totoo lang po, mga kababayan, etong pasok ICC, lagpas kalahati ng mamamayang Pilipino na po ang nagsusumigaw. No? Napapasukin na ang ICC. Eh, Boss Mark, ikaw ka, dati nung ano, ayaw mo napapasukin yan eh. Kasi po, nung mga panahon na yon, mga kababayan, sabi ko, kumbaga, hindi na ako susuporta dito sa mga Duterte. Hihinto ko na yung suporta ko. No? Pero, hindi ako pabor na papasukin pa yung ICC. Nagsalita doon sa sa mautog. Si PBBM nasa listahan ng yan, PIDEA. Sabi ni Duterte, nakagano. Si BBM, nasa listahan ng PIDEA yan. Sabay sabi. Hindi lang pinahuli o pinadampot kasi kilala namin. Hindi lang pinahuli o pinadampot kasi kaibigan. Something like that. No? Pasok sa isip ko, si Peter Lim, saglit. Naging issue to dati. Na selective daw yung mga inuhuli. Sabi ko, saglit. Kailangan niya talagang, huwag kayo mag-alala, DDS. Iimbestigahan pa din naman yan. Iimbestigahan, ay warrant na pala. Warrant of arrest na. Kailangan pag-aralan yung mga nagawa nitong tao na ito. Kaya sabi ko, okay, dapat talaga papasukin ang ICC, mga bossing. At, nakikita ko mga boss no? Nakikita ko mga boss. Eto pala pong mga ano ang tawag dito? Nakabase pala sa personalidad ang paninindigan mo. Saan banda yun?
Anong banda yon? Yang Morales na yan, ginamit ni Arroyo kasama ni Victor Corpus at Mawanay laban kay Panfilo Lacson. O yan, totoo yan. Bossing, lilitaw na daw yung bubwit ni Morales sa next hearing. Nagkasundo na sila sa bayad. Walang moral means less. Morales. Naku, 9:26 na. No? 4 minutes na lang. Malayo kami, Mami Peng. Isabela pa po kami. At kasagsagan ng sakahan niya yon sa amin gamit ang deep well. Pag pinapasok ni Junior ang ICC, parang sinabi na rin niya na walang kwenta ang judicial. Hindi! Wala na yan. Tama na yan. Okay na yan. Basta papasok ang ICC. At ipopromote ko po mga kababayan na May 21 po mga bossing. No? May 21 po mga bossing. Diinan natin lalo yan. Di ba? Mas diinan natin yan mga kababayan. Tanong natin lahat ng impormasyon kay Senator Trillanes. Alas 9 po ng gabi ng May 21 mga kababayan. Meron tayong interview kay Senator Trillanes. Okay, abangan nyo po yan. At gagawa na po kami ng thumbnail dyan para maklik nyo yung notify me doon sa inyong mga YouTube at para po hindi nyo makaligtaan. Muli po, ako'y magpapaalam na po at meron akong 3 minuto para magprepara para sa aking sarili para naman doon sa maliit kong pinagkakakitaan. Salamat po sa inyong lahat and God bless po sa atin lahat. Huwag nyo kalimutan i-like ang live stream natin.